May nagtanong sa akin, Boss Ray, may nabasa po ako na isang agent na magsabi na ganito, kung inaakala mo na natatakot kami sa nangyayaring raid na yan, ibahin nyo kami dahil wala kami sa Pinas. Pero, PH number ang loko. Alright. Napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Nakita nyo kung gaano kawawalang ya. Di po ba? Ganyan ho, kawalang ya at kalakasan loob. Okay? Malalaman ho natin dito sa video na to kung bakit. Nga po pala, pasensya na kayo, hindi ako nakapag-upload kagabi. Medyo ginabiho ako. No? At sobrang pagod, dami ho kasing trabaho. Okay, sagutin ho natin itong sabi nyo ho, meron kayong nabasa, no, na hindi raw sila natatakot doon sa mga nangyayaring raid kasi daw wala daw sila sa Pilipinas. Okay. Number one ho, kalokohan na wala yung ahente sa Pilipinas. Hindi ho totoo yan. Totoo, yan? Take it from me. Sino hong employer, no, ang kukuha ng agent, no, nadadali sa ibang bansa? Sige nga ho. Yun nga hong na raid, no, yung mga ahente na nasama dun sa raid. Hindi mabayaran yung yung bail eh. Di po ba? That's 250,000 each. O hindi nila mabayaran. Kukuha pa sila ng agent tapos dadali nila sa ibang bansa? Loko ba yan? O di ba? Nandito lang ho sa Pilipinas yan. Okay? Ang ginagawa lang ho niyang mga yan, it's either naka-work from home or kagaya po nung ginawa nung nakaraang na raid na yan, na dun sa ibang lugar nakarehistro yung kanilang address, tapos sa iba sila nagtatrabaho. Ganyan nung kagago yung mga yan. Totoo po yan. Tapos, ano pa yan, yung sinasabi nyo na PH ang number, ano yung ginagamit nila? Naka VPN po yata, tapos naka voice over IP sila, no? Para naka-ano yung nila, naka-hide yung kanilang IP address, tapos yung mga number na gagamitin, lalabas PH. No, pa rin. Ano yan, mga walang ya talaga. Ganun sila katakot, no? Kaya mo naglalakas-lakasan lang ng loob. Sasabihin, hindi raw sila natatakot. Pero tingnan nyo, pag nahuli ang mga yan at na-raid, takip na naman ang mukha niya mga bugok na yan. Oh, sige. Kaya humalalakas ang loob niyan kasi yan, isa, naka-work from home. Okay? Pangalawa, may mga ibang may mga ibang nirentahang mga opisina yan o apartment siguro. Doon sila nagtatrabaho. Okay? At pangatlo, gumagamit ho sila ng voice over IP tsaka yung VPN. Yun, 4 na yun. Kaya malakas ang loob. Di ho ba? Hindi ko maintindihan kung bakit patuloy nilang ginagawa. Hindi ba sila natatakot? Talaga hong tinuluyan Nakita niyo yung mga raid, 250,000 each. Ng kamote. Hindi ho madaling pera yun. Ang nakakaawa ho dyan, yung pamilya. No, lalo na yung mga nanay, yung mga magulang, at lalo na yung anak. O nakita nyo? Pero kayong mga abusadong ahente ng online lending apps na yan, hayaan nyo ba na dungisan ang pangalan ninyo ng mga employer nyo na yan na wala namang kaluluwa? Tingnan nyo. Umapila nga, nahatiin. Pero yung hahatiin mo lang yung kalahati lang sasagutin mo dun sa samantalang ikaw ang gumawa ng dahilan para makulong yung mga ahente na yan. Sila ang nag-utos niya na mang-abuso kayo. Walang yain nyo yung mga diba? Kasi hindi naman paniningil ho yung ginagawa nila ng kamote. Diba? Kung yan talaga gustong maningil, hindi ganyan na magiging approach niyan. Marami hong pamamaraan ng paniningil. Ang unang-una ho dyan, dapat maging magalang ka, cordial ka. Diba? Kasi kung ano ibinigay mo sa isang tao, yun din ang balik sa'yo Ganun lang naman ho kadali yun, ganun lang kasimple yun. Kaya nagtataka ako sa kanila, bakit sila ganun? Diba? Ba't kailangan mong, pagbungad pa lang, mumurahin mo agad, diba? Sige nga, kahit sino hong pinakamabait na tao. Pagka ginunon mo, talagang magagalit. Diba? Diba? Walang yaan ng labanan nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to Hindi ko maintindihan. Diba? Yun ho yung mga dahilan na yan. Kaya kaya hindi sila sabi lang hindi sila takot, kuno. Kaya kung ako sa inyo,
Doon sa mga nakahiram ho dyan, ano na lang, pag-ipunan nyo sila, no? Tapos, good morning po. Nasa office ho kasi ako eh. No? Pag-ipunan nyo na lang po, no? Para po, para mabayaran nyo na lang po siya. Ngayon, kasi may nagtatanong din po pala, no? Dapat pa bang bayaran yung mga na raid? Para sa akin, kailangan nyo siyang bayaran. Kasi na-raid pa lang naman ho siya eh. No? Pagka ho yan, na-revoke na yung lisensya at nagpautang pa rin, ayun, hindi kasi wala na silang wala na silang tawag ito, karapatan pang magpautang. So yun, hindi na valid yun. Ito kasi iniram nyo sa kanila, valid pa yan. No? Basta ho yan, during, kasi habang nung ni-raid yan, may mga empleyado pa rin naman yan eh. It's just so happen, hindi pa rin talaga nagbago. Kung kapapanood ko lang ho nung video ni Kajani na meron nga ho daw talaga pa rin mga nangaabuso. Tapos meron naman iba, nagmamakaawa na, no, nabayaran sila kahit principal lang, no. Tingnan na ho natin kung ano yung magiging development, no, dito sa mga abusadong online lending apps na to. Kasi dapat talaga silang magbago. Kasi pag hindi ho nila binago yan, magagaya ho sila doon sa mga pogo. Totoo po, tingnan nyo ang gobyerno natin, di ba? Naging sila agresibo sa pogo. O ano ngayon nangyari? Kaliwat kanan ng raid. Paok na ho mismo ang nagsabi, meron ho silang 112 na under surveillance o binabantayan. Talaga hong nakabantay. O anong gagawin dyan? Dire-raid yan pagka yan talaga merong matibay na ebidensya. Kaya ho yung mga ahente ng mga abusadong online lending apps na, huwag kayong magtapang-tapangan na hindi kayo natatakot sa rin. Takot kayo. Pupusta ako. Kasi kung hindi kayo takot, ba't kayo hindi nagpapakilala? Bakit hindi nyo sinasabi kung saan kayo nagtatrabaho? Diba? Ba't hindi nyo pinupuntahan yung mga kliyente nyo sa bahay nila para kausapin ng maayos? Diba? Duwag kayo. Huwag nyo sasabihin hindi kayo natatakot dyan sa raid na yan. Kalukuhan yan. Walang taong matapang. Pagka naman na-raid kayo, takot, takip-takip kayo ng mukha nyo. Diba? O asan ang tapang nyo? Huwag kayong kayo nagsasalita ng tapos. Kala nyo, kaya tatapang nyo talaga. Seryoso. Pagka naman kayo yak-yak kayo, inaabuso kasi kami, kaya kami minamaltrato kasi kami. Mga gago kayo. Huwag niyong ginaganyan yung baguhin nyo na yung style nyo. Pakiusap ko na. No? Para matigil na yan. At kasi sa totoo lang, lahat apektado sa mga kagaguhan nyo na yan Kaya baguhin nyo na. No? Para matigil na yan. Kasi hindi nyo naman kasi kailangan talaga mangharas tsaka mang-abuso ng tao Pagpapautang ang pinasok nyong negosyo. So matuto kayo na tamang paniningil. Ganun lang kadali yun. Hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan ng mahabang panahon para pag-aralan yan. May nakalatag na batas basahin nyo. Intindihin nyo. Nasa provision ng Fair Debt Collection Practices lahat yan. Basahin nyo lang yun. Nilista na yung bawal. Yun lang naman ang pagka sinunod nyo yung pag yung mga nakalagay doon, pagka yun, iniwasan nyo, okay na kayo. Pag hindi kayo nanakot, hindi kayo nagpanggap, diba? Pagka hindi kayo tumatawag, inilagay na nga ho doon ano pa bang mahirap doon? Babasahin nyo na lang. Kayo ng kamote. Andyan naman ho yung link sa aking description box. Kayo na lang po inaantay. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.